Tay! Tay! May bago na tayong kalabaw! Kalabaw ba ka mo? Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Itay si Kuya Vino eh. Nanalo na naman sa tagisan ng lakas sa pistahan sa kabilang baryo. Ayun na si Kuya Itay. Dala niya na yung bago nating kalabaw. Mano po, Itay? Totoo ba ang sinasabi nitong si Uro? Atin daw ang kalabaw na yan. Anak naman, nag-aalala na ako dyan sa ginagawa mong pagsali sa palakasan na yan tuwing pesta. Abay, baka kung mapaano ka dyan hindi naman nila sasagutin ang pagpapagamot sa'yo. Huwag po kayo mag-alala, Itay. Nag-iingat naman po ako eh. Si Kuya pa ba, Tay? Alam natin na siyang pinakamatipon at pinakamakisig sa baryo natin. Walang-wala sa kalahati niya yung mga nakatunggali niya doon. Sayang, Itay, kung napanood nyo lang, naku! Hoy, magtigil nga kayong dalawa ha. Sa susunod na taon ayaw kung lalahok pa kayo sa paligsahan na yan ha. Mainam sana kung hindi delikado yung ginagawa nyo eh. Para kayong mga sangganong nakikipagbuntalan sa kalye na yan eh. Itay naman, gusto lang naman po namin ni Kuya na mapagaan ang trabaho natin sa bukid. Isang kalabaw lang po yung meron tayo eh. Sa laki ng lupang sinasaka natin, malaking tulong po ito. Habat talagang nangangagtwiran ka pang damuho ka. Di bali nang magkanda-kuba-kuba ako sa pagtatrabaho sa bukid. Basta panatag akong ligtas kayong magkapatid. Naintindihan niyo ba ako? Ha? Lauro? Salpino? Opo, Tay. Tay. Ako si Vino. At ito, ang aking kwento. Simple at payapa lang ang pamumuhay namin sa maliit naming baryo. Pagtatanim ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao doon. Merong palay, gulay, at kung ano-ano pa. Sa kabila ng pagod namin nila tatay sa bukirin araw-araw, masasabi kong masaya naman ang buhay namin. Sayang, kung buhay lang sana si inay, malamang mas kumpleto ang buhay naming mag-aama. Naging masaya ang araw na yon. Bukod kasi sa nakapista kami sa kabilang baryo, muli na naman ako tinanghal na kampyon sa taunang palakasan. Hindi naman sa pagmamayabang, pero hindi talaga ako pinagpawisan sa mga nakalabang ko. Ewan, pero isa na talaga sa katangian ko to, ang magtaglay ng tikas at husay sa pakikipaglaban. Swerte ko lang talaga dahil naturuan ako ni Tata Sepo ng kanyang mga kaalaman pagdating sa pakikipaglaban. Ako na daw ang magiging huling estudyante niya, kaya buenas talaga. Nung una, wala daw talaga siyang balak na sanayin ako. Makailang beses din tumanggi ang matanda, pero mapilit ako. Hanggang sa isang araw nga, ay napapayag ko din siya. Nang makita niyang iniligtas ko ang isang bata na kamuntikan ng atakihin ng mabangis na hayop sa gitna ng gubat. Naligaw pala ang paslit doon. Buti at natao naman na nangangahoy ako ng mga oras na yon nang marinig ko ang sigaw ng bata. Ililigtas din daw sana ni Tata Sepo ang bata nang mapansin niya ang mabilis na pagresponde ko. At nang mailigtas ko na ang bata, ay doon niya raw nakita ang potensyal ko. Hindi biro ang pinagdaanan ko sa kamay ni Tata Sepo. Masasabi kong kung sa iba yon, malamang hindi kayanin. Nariyan na yung paakyatin ako sa napakataas na bundok upang kunin ang isang bagay at kailangan maibigay ko yun sa kanya sa itinakdang oras na kung iisipin ay napaka-imposible talaga. Minsan, pahuhulihin ako ng pinakamababangis at makakamandag na hayop. Minsan naman, paiipunin ako ng isang tabong pawis at mga pisikal na pagsasanay. Halos sukuan ko na talaga yon. Pero sa huli ay napagtagumpayan ko ang lahat. Kahit ang matanda ay hindi nakala na makakapasa ako sa mga pagsusulit na ibinigay niya. Minsan nga ay may nabanggit siya sa akin kung anong bagay. Pero hindi naman daw siya sigurado dahil matagal na panahon na nang may makapasa sa mga pagsusulit niya. Nang mag-usisa naman ako kung ano ba yun, mabilis niya namang iniba ang usapan. Isang ermitanyo, si Tata Sepo. Madalas siyang iniiwasan ng karamihan dahil ang tingin sa kanya ay isang matandang baliw
na nakatira sa bundok. Pero mali sila. Napatunayan ko yon nang masaksihan ko mismo kung papaano niya nilabanan ang mababangis na hayop na umatake sa kanya sa gubat. Hindi ko sinasadya na makita yon nung isang beses ako nangahoy mag-isa. Sobrang namangha talaga ako at hindi ako makapaniwala sa angkin niyang kakayahan. Kumbaga, parang may kakaibang lakas at kapangyarihan ng matanda. Kaya't nasabi ko sa sarili ko na balang araw ay matututunan ko rin ang lahat ng yon. Simula nga nun ay hindi ko na tinigilan ang matanda. Kinulit-kulit ko siyang ituro sa akin ang mga kaalaman niyang yon hanggang sa nagtagumpay nga ako. Siyempre, inilihim ko yung kila tatay at uro. Total, madalas naman ako nangangahoy sa bundok at manghuli ng mga galang hayop na maaari naming kainin. Hindi na sila naginala sa tuwing nawawala ako at nagsasanay kay Tata Sepo. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ng matanda na wala na siyang maituturo pa. Lahat daw ng kaalaman niya ay naisali niya na raw sa akin. Siyempre, hindi ako naniwala ron. Oo nga't naturuan niya ako ng martial arts at kung ano-ano pa. Pero meron pa siyang hindi binabahagi sa akin at yun ang kanyang kapangyarihan. Paano ko nasabi yun? Simple lang. Meron bang tao na kayang tumalon ng higit sa 10 talampakan ng taas? Ibato ng napakalayong distansya ang isang malaking bato, makipagpambuno sa isang napakalaking buhaya at paamuhin ng mga asong lobo sa kagubatan. Hindi ko alam kung anong anting-anting o agimat ang taglay ni Tata Sepo. Pero kahit anong kulit ko sa kanya, ay bigo talaga ako. Hindi daw basta-basta ang gusto kong mangyari, pero hindi niya naman tinanggal ang pag-asa ko. Nang sinabi niya na kung nauukol sa akin ang bagay na yon, ay kapalaran na mismo ang gagawa ng paraan upang mapasakin yon. Yun na ang huling araw na nakita ko ang matanda. Makailang beses ko ring hinalugog ang kagubatan, pero wala talaga siya. Ewan ko, siguro pinagtaguan niya na ako. Pero pasalamat pa rin talaga dahil marami akong natutunan sa kanya. Ito nga't napakikinabangan ko na nakakadalawang kalabaw na ako sa pistahan sa San Bartolome. Yun kasi ang gantimpala kung sino man ang magkakampyon sa palakasan. 2 taon na akong kampyon, kaya 2 kalabaw na rin ang nauuwi ko. Sa totoo lang, halos wala na ako mahihiling pa. Pakiramdam ko ay kumpleto na ang buhay ko. Kahit pa madalas akong sabihan na itay na mag-asawa na. Gusto niya na raw kasi ng apo, kaya't gano'n na lang ang pabubuyo niya sa akin. Sa tuwing pumupunta sa bahay, si Nena. Siya ang kababata ko na hayagan ang pagkagusto sa akin. Sa totoo lang, maganda siya. Mabait at maalaga. Palagi nagdadala ng pagkain sa bahay. Pero sadyang mahirap pala talaga turuan ang puso. Dahil kahit anong gawin niyang pagpaparamdam, parang kapatid lang talaga ang turing ko sa kanya. Araw-araw ay halos ganun ang tema ng pamumuhay namin sa baryo. Kung hindi ako mangangahoy at mangangaso, maghapon akong tumutulong sa bukid kay Itay. Hanggang sa sumapit ang isang araw na babago sa simple at payapa akong buhay. Nang minsan kaming magawi ni Uro sa ilog upang mangisda ng pang-ulam. Kuya! Kuya! May tao! Ang ingay mo, Uro. Nakatakas tuloy yung huli kong dalag eh. Tao? Yan ako may tao. Para kang ngayon lang nakakita ng tao ah. Kuya! Ano ba kasi yun? Kuya, parang patay na yung babae. Ano? Nasaan? Ayun o. Ayun kuya. Nakandusay sa kabilang ibayo. Magmadali ka. Puntahan natin. Kuya, baka multo yan. O isang mangkukulam. Tumigil ka nga. Baka buhay pa siya. Baka kailangan niya ng tulong natin. Tumambad sa amin ni Uro ang isang walang malay na dilag. Duguan ito at madungis. Inakala pa nga naming wala ng buhay ang dalaga. Pero nang pulsuhan ko ito ay nakumpirma kong buhay pa siya. Kaagad kong binuhat pa pauwi ang babae habang si Uro naman ay tinawag ang manghihilot na si Aling Saling. Nagulat si tatay nang makita niyang may bitbit akong dalaga. Siyempre, nagpaliwanag agad ako. Baka kasi kung anong isipin niya. Inihiga ko ang dalaga sa papag kung saan ako natutulog.
At hindi nga nagtagal ay dumating na si Aling Saling. Aling Saling, kumusta po yung babae? Ano pong lagay niya? Maayos naman siya, iho. Bukod sa walang malay, ay iilang galos lang naman ang tinamo niya. Bumaba na rin ang lagnat niya. Hamot, mamaya o bukas, magigising na rin yan. Pinalitan ko na siya ng damit at nalinis ko na rin ang buong katawan niya. Huwag niyo muna siyang istorbohin at hayaang makapagpahinga. Ganun po ba? Maraming salamat po. Maraming salamat, Saling. Nabala ka patuloy namin. Ipapahatid na kita kay Uro at baka gabihin ka sa daan, ha? Walang anuman, Beloy. Para naman tayong hindi magkakapit-bahay niyan eh. Siya, mabuti pa nga't ihatid mo ako, Oro. At nang nanasaling niyo medyo malabo na ang paningin. Opo, Nana Saling. Tayo na po. Nang gabing yon ay naging palaisipan sa aming mag-aama kung sino at taga saan ang babaeng yon. Isa lang ang nasisiguro namin, hindi siya taga rito o kahit sa mga kalapit baryo namin. Kahit naman kasi magkakalayo ang pagitan ng mga bahay sa amin, ay kilala namin ang bawat isa. Sumapit na ang ating gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi mawala sa isip ko ang babaeng natagpuan namin ni Uro. Sa totoo lang, gustong-gusto ko na siyang puntahan. Baka kasi gising na siya. Pero syempre, respeto na lang sa kanya bilang isang babae. Mamaya kasi matakot siya at magsisisigaw kapag nakita ako. Kung magkaganon, baka ano pang maisip nila tatay. Halos mag-agaw na ang kamalayan ko tungo sa pagkakahimbing nang bigla akong maalimpungatan. Narinig ko kasi ang mahinang ungol ng dalaga. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at agad ako nagtungo sa kwartong kinaroroonan niya. Bagya pa rin itong umuungol at gumagalaw. Malamang ay nananaginip. Nang hinipo ko ang noon niya ay may kataasan pa rin ang lagnat niya. Kaya't agad kong kinuha ang basang bimpo at ipinatong ko yon sa kanyang noo. Pero natulala na lang ako nang malapitan ko na aninagan ang itsura niya. Hindi ko alam kung ano pa ang tawag dito, pero agad akong nabigani sa taglay niyang ganda. Hindi ko kasi napansin yung kanina, ang dungis niya kasi, tapos may dugo pa. Sabog-sabog din yung buhok niya, kaya bahagyang natakpan nun ang maamo niyang mukha. Sa totoo lang, parang may demonyong bumubulong sa akin na halikan ko ang anghel na nasa harapan ko. Pero syempre, hindi ko kayang gawin yon kahit na gusto ko sana. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Sa salas na ako ng bahay nang palipas ng magdamag. Hinihintay ko magising si Ganda. Baka kasi bigla siyang umalis kapag nagkamalay na siya. Sayang naman kung hindi ko man lang siya makikilala. Nagising na lang ako sa ingay ng mga manok habang may umuugoy sa balikat ko. Nang imulat ko ang aking mga mata ay tila nasa langit ako. Akala ko nananaginip lang ako, pero totoong may anghel sa harapan ko. Ginigising niya ako. Pasensya ka na kung naistorbo ko ang pagtulog mo. Pero wala kasi akong makitang ibang tao Kaya ginising na kita. Gusto ko lang sanang malaman kung nasaan ako at papaano ako napunta dito. Gising ka na pala. Juan, ano? Salamat nga pala sa pagliligtas na ginawa mo sa akin. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Ayun ba? Naku, wala yun. Maliit na bagay lang yun. Huwag mo nang alalahanin yun. Ano nga bang pangalan ng binatang nagligtas sa akin? Teka, ayos ka lang ba? Uy! Pasensya ka na. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit? May kakaiba ba sa itsura ko? Para kasing natutulala ka. Hindi. Pasensya na. Ganito lang talaga ako pag bagong gising. Siya nga pala. Ako si Vino. Ikaw, anong pangalan mo? Teka, hindi ko pa nga nasasabi ang pangalan ko. Ako si Lia. Ikinagagalak kitang makilala, Vino. Lia? Napakagandang pangalan. Parang ikaw. Ha?
Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, pupunta muna ako sa kusina para magluto ng almusal. Umupo ka muna dyan, Lia. Ano ka ba? Gawain ng babae ang pagluluto. Hayaan mong ako na ang gumawa niya. Hindi. Okay lang. Sanay naman ako sa pagluluto. Isa pa, puro lalaki kami dito sa bahay. Kaya walang problema yan. Ano ka ba? Ako na, okay? Para kahit papano, makabawi naman ako sa kabutihan mo. Sige. Bali, tutulungan na lang kita. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay inuugoy ako sa duyan ng mga sandaling yon. Oo, humahanga ako kay Lia. Teka, ito na kaya yung tinatawag nilang pag-ibig? Hindi ako sigurado, pero parang gano'n na nga. Sa unang pagkakataon ay tila nakadama ako ng kakaibang galak. Galak na nagmumula sa aking puso. Payapa namang lumipas ang ilang araw. Kaagad din naman nakagaanan nila tatay ng loob si Lia. Bukod kasi sa napakabait na dalaga, ay marunong din itong makisama. Mula kasi sa maghapon namin pagtatrabaho sa bukid, ay dumarating kaming napakalinis na ng bahay. May nakahain na rin pagkain. Grabe, dahil sobrang sarap magluto ni Lia. Feeling ko nga ay muling nabuhay si nanay. Ganon na ganon din kasi siya magluto. Iba pa rin talaga kapag may babae sa loob ng isang bahay. At dahil doon, ay mas lalo pa akong ginanahan sa araw-araw. Sa totoo lang, nahihiya akong malaman nila tatay na may pagtingin ako kay Lia. Pero hindi pa rin ako talaga nakatakas sa talas ng pakiramdam ni Itay. Iho, Vino, sa tingin ko ay magiging isang huwarang ina si Lia. Halos wala siyang pinagkaiba sa nasira mong ina. Po? Anong ibig niyong sabihin, Tay? Naku, tong batang to. Ako pa bang ama mo ay paglilihiman mo pa? Ano ba sinasabi niyo, Tay? Lihim? Bakit ko naman kayo paglilihiman? Magmula nang lumabas ka sa mundong ito, kabisado ko na ang hilatsa ng mukha mo. Kung kaya't hindi mo may tatago sa akin ang pagtingin mo kay Lia. Sa tingin ko ay siya ang nababagay na mapangasawa mo. Ano bang sinasabi niyo dyan, Tay? Pakatorpe naman ang batang to. Gusto mo bang tulungan kita, ha? Magaling yata ang tatay mo pagdating sa panunuyo ng babae. Kung hindi mo na itatanong, habulin din ako nung kabataan ko. Tay naman, wala akong gusto kay Lia. At saka wala pa sa isip ko yung mga ganyang bagay. Ang bata ko pa para mag-asawa. Maganda si Lia. Masipag at napakabait pa. Tiyak na maraming manunuyo sa kanya sa oras na malaman at makita siya ng mga binata dito sa ating lugar. Sige ka. Baka maunahan ka pa. Tay, wala talaga akong gusto sa kanya. Sige. Lukuhin mo ang sarili mo. Pero huwag ang tatay mo. Vino! Oh, ayan. May isa pang palay na lumalapit. Tukain mo na. Diyos ko kung bata ka. Kung ako lang bata-bata pa masasampulan kita. Magandang hapon po, Mang Beloy. Magandang hapon, Bino. Magandang hapon din, Iha. Mabuti naman at napasyal ka. Ano ba yung bitbit mo? Ito po ba? Nagdala lang po ako ng kakanin. Madami po kasing niluto si Inang. Kaya naisipan kong dalhan kayo nila Bino ng merienda. Bino, ito masarap yan. Bibingkang malagkit. Tikman mo. Maraming salamat, Nena. Ako, nag-abala ka pa. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw naman, para ka namang hindi nasanay sa akin. Madalas ko namang gawin to, di ba? Kahit nga nasa bukid ka, dinadalhan kita ng tanghalian. Di ba? Hindi naman sa ganun. Kasi... No, Tatay Beloy, pumasok na po kayo. Luto na ang merienda. Kain na Bino? po tayo. Sinong babaeng yan? Kaya naman pala, halos tanggihan mong dala kong merienda. Meron na palang ibang nagbibigay sa'yo.
Diyan ka na nga. Tutuloy na po ako, Tata Beloy. Maraming salamat, Nina. Teka lang, Nena. Sandali lang. Dino? Sino siya? Bakit nagmamadali siyang umalis? Wala yun. Si Nena, kababata ko. May lakad pa yata eh. Kaya nagmamadali. Sayang naman, hindi ko man lang siya nakilala. Ito na nga sa loob at na makakain na. Mabuti pa nga, Tay. At baka lumamig na yung niluto kong ginataan. Patay. Mukhang nagselos talaga si Nena. Hindi ko inaasahan na gano'n ang ikikilos niya. Pero wala naman kasing namamagitan sa amin eh. Ewan, hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Isa pa tong si tatay na dumagdag sa isipin ko. Pero sa kabilang banda, may katwiran siya. Baka nga maunahan ako ng iba kung hindi pa ako gagawa ng hakbang para makapagtapat kay Lia. Pero sa totoo lang kasi, matagal na ako naunahan. Naunahan ng kaba. Paano kung hindi niya ako gusto? At tulad ng nararamdaman ko para kay Nena, kaibigan lang din ang tingin niya sa akin. O di kaya, isang kapatid. At ang pinakamasaklap, baka meron na nagmamay-ari ng puso niya. Asar. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Hindi ko rin maisip kung papaano at saan ko uumpisahan. Bahala na. Kinabukasan ay sinubukan kong makipagkwentuhan kay Lia. Inusisa ako talaga kung taga saan siya at ano ba ang nakaraan niya at papaanong napunta siya sa lugar namin. Pero gaya ng dati ay tipid pa rin ang naging tugon niya. Basta naglayas daw siya. Malupit daw kasi ang amain niya at saka taga Maynila daw siya. Bukod doon wala na akong halos makuhang impormasyon sa kanya. Siyempre wala naman ako magagawa kundi ang irespeto yon. Basta ang mahalaga, araw-araw kami magkasama at hindi ako papayag na mawalay pa siya. Isang gabi ay napabalikwas ako ng bangon nang makarinig ako ng tinig na nanggagaling sa isang instrumento. Kung hindi ako nagkakamali ay tunog ng gitara ang naririnig ko. Hanggang sa magsimula ng umawit ang isang lalaki mula sa labas ng aming bahay. Kumabog ang dibdib ko. Tama si Itay. Baka nga maunahan pa ako ng kung sino. Malamang kumalat na ang balita na may magandang dilag ang naninirahan dito sa amin. Kaya ito, may nanghaharana na. Nang sumilip ako sa labas, ay nakita kong nakadungaw na sa bintana si Lia. Pero ang ikinasikip ng dibdib ko ay nang masilayan ko ang ngiti sa kanyang mga labi. Nang mga oras na yon, ay parang gusto kong magwala. Gusto kong buhusan ng tubig ang mga kalalakihang nanghaharana kay Lia. Nanggigigil talaga ako pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Tapos pinapasok pa sila ni tatay sa loob. Asar talaga. Kung sa bagay, ganun talaga sa aming lugar. Kahit pa hindi gusto ng dalaga, inaanyayahan pa rin ng magulang na pumasok sa loob ng bahay ang mga nanliligaw. Siyempre, bilang paggalang na rin sa mga ito, nasa nililigawan naman ng pasya kung papasa ang mga umaakit na ligaw. Namukhaan ko pa kung sino ang manliligaw niyang yon. Kilala siya sa bayan, si Eduardo. Isang anak mayaman at kung ikukumpara sa akin, mas may tsura siya. Tisoy kasi, pero mukha namang lampa. Sa tingin ko, isang suntok ko lang sa kumag na to, tataob na talaga. Hindi na ako mapakali nang mag-umpisa na sila mag-usap ni Lia sa salas. Kasalanan ko talaga to. Ang bagal ko kasi. Buwisit na buwisit ako sa sarili ko ng mga oras na yon. Bukas na bukas talaga, magtatapat na ako sa kanya. Bahala na. Sa sobrang gigil ko, ay nagpahangin muna ako sa labas. Narinig ko pa ang konting tawanan nila sa loob. Naloko na. Mukhang nakuha na talaga ni Eduardo ang loob ng pinakamamahal ko si Lia. Isip ako ng isip ng paraan kung papaano ko mapapalayas ang mga kumag na yon. Gusto ko na talaga silang pasukin ng mga sandaling yon at magwala sa loob. Pero para naman akong baliw nun kung gagawin ko yon. Isa pa, anong karapatan ko para gawin yon? Wala naman namamagitan sa amin ni Lia. Mabuti na lang talaga at hindi gaanong nagtagal sila Eduardo. Ilang minuto lang lumabas na rin sila ng bahay. Kaagad na dumiretso sa kanyang magarang sasakyan
ang manliligaw ni Lia kasama ng mga alalay nito. Siya naman pasok ko sa bahay at nasa lubong ko pa si Lia na nakangiti sa akin. Mukhang tama ang hinala ko. Siguro nga gusto niya na rin yung lalaking yun. Bahagya pa nga siya nagtaka nang hindi ko siya suklian ng ngiti. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Kuya, bad trip ka no? Ano, ha? Ha? Anong bad trip? Kunwari ka pa. Kala mo hindi ko nakita, ha? Tigilan mo ko, Uro. Huwag mo akong binubwisit, ha? Okay, tama. Halata kasing silos na silos ka eh. Wala eh. Pabagal-bagal ka kasi. Di ka kasi nakinig kay tatay. Pwede ba, Uro? Lubayan mo muna ako. Siya, sige. Sayang, may sasabihin pa naman sana ako. Katutuwa mo to, sigurado. Teka, anong ikakatuwa? Hindi na. Mainit na ulo mo eh. Saglit lang, Uro. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Sige na nga, pero smile ka muna. Isa, tatamaan ka sa akin. Huwag mo akong pinaglololo ko, ha? Siya, sige na, pikon ka na eh. Si Ate Lia kasi... Ano? Ano si Lia? Naputol ang pag-uusap namin yun ni Uro nang marinig namin ang malakas na busina na malamang ay nagmumula sa kotse ni Eduardo. Muli na naman ako ng galaite sa inis. Abat ang loko, bumalik pa talaga. At kung makabusina ay parang walang respeto. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay ni Uro. Nakita ko nandun si Itay. Nakatulala ito sa nakahambalang na sasakyan ni Eduardo sa labas ng bahay. Nang lumapit pa ako ng bahagya ay nagulantang ako sa aking nakita. 5 malalaking aso ang nakapaligid sa kotse niya at ang isa doon ay nakasampa pa sa bubungan ng sasakyan. Pilit na sinisira ng mga yon ang sasakyan ni Eduardo. Kaya pala panay ang busina nila. Nagulantang din ako nang mapansin kong may mga bahid na ng dugo ang sasakyan nila. Ilang saglit pa ay naglundagan na ang mga asong yon papalapit kay Itay. Alam kong nasa panganib ang ama ko, kaya't mabilis akong kumilos upang kunin ang itak sa loob ng bahay. Pero naging maagap si Uro dahil bitbit na nito ang itak at nagmamadaling inabot yun sa akin. Patakbo ko nilapitan si Itay upang protektahan laban sa mababangis na hayop na yun. Mag-iingat ka, kuya. Buong tapang kong hinarap ang mga asong yon. Alam kong kaya ko sila. Para saan pa ang mga natutunan ko mula kay Tatay Sepo. Pero habang nakikipaglaban ako sa kanila, ay unti-unti ko napagtatanto na hindi ordinaryong aso ang mga ito. Sobrang tatalino nila at halatang sanay na pumaslang. May mga koordinasyon ang bawat pagkilos nila at ramdam ko rin ang angkin nilang lakas. Lalo na nang dambahin ako ng isa sa kanila na tuluyang kong ikinabuwal. Anong klaseng nilalang ang mga ito? Saan ba sila nanggaling? Mga katanungan na mamayani sa isipan ko habang nakikipagpambuno sa kanila. Halos mamingipit ako sa sakit nang sagpangin ng isa sa mga halimaw na yon ang paa ko. Pakiramdam ko ay mapuputol na yon. Napansin ko rin na habang tumatagal ay parang nag-iiba ang anyo ng mga hayop na yon. Nagagawa na kasi nilang tumayo gamit lang ang 2 paa. Halos sumuko na ako pero bigla ko naalala kung paano nilabanan ni Tata Sepo ang mababangis na hayop sa gubat. Kailangan ko pang matutunan yon kaya hindi pa ako maaaring mamatay dito. Isa pa, si Lia. Ang iniibig ko si Lia. Nang mapalingon ako sa bintana, ay nakita ko siyang gimbal at mistulang nakatulala. Yun ang nagbigay sa akin ng ibayong lakas upang makatayo at ipagpatuloy ang laban sa mga halimaw na yon. Nakita kong buong tapang na rin na sumugod si Uro. Sinabayan namin ang bangis ng mga halimaw na yon. At hindi nga nagtagal ay napas lang namin ang 4 sa kanila.
pero nakatakas yung isa. Sa huli ay duguan akong humandusay sa lupa. Damang-dama ko ang kirot mula sa agat at kalmot ng mga halimaw na yon. Pero bago pa ako mawala ng ulirat ay natanaw ko ang maamong muka ni Lia. Malapit na malapit lang yon sa mukha ko. Nakaluhod siya sa tabi ko at iniangat niya ang ulo ko habang maluhaluhang nag-aalala sa akin. Napakasarap sa pakiramdam at tila nawala ang kirot na kaninang pumapalot sa buo kong pagkatao. Nang imulat ko ang aking mga mata ay maliwanag na. Pinilit kong bumangon kahit dama ko pa rin ang bahagyang pagkirot na nagmumula sa mga sugat na tinamo ko. Inilibot ko ang aking paningin pero wala si Itay, Uro at Lia. Nang lumabas ako ay napansin ko nagsisibak ng kahoy si Uro. Patakbo naman itong lumapit nang makita niya ako. Kuya, ayos ka na ba? Kamusta na yung pakiramdam mo? Ang Itay, si Lia, nasan sila? Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang marinig ko ang paliwanag ni Uro. 2 araw na daw nawawala si Lia. Matapos daw nitong gamutin ng mga tauhan ni Eduardo ay bigla na lang daw itong naglaho. Kaya pala parang ang tagal ko na siyang hindi nakita. 3 araw na pala akong walang malay. Hanggang sa mga oras daw na to ay hindi pa rin tumitigil si Itay sa paghanap sa kanya. Kaya si Uro lang ang nasa bahay upang bantayan ako. Kuya, teka lang. Saan ka pupunta? Huwag mo munang persin yung sarili mo. Hindi Nagmamadali akong lumabas ng bakuran. Kung saan ako tutungo ay hindi ko rin alam. Ano ba? Kailangan ko mahanap si Lia. Hindi po pwedeng bigla na lang siya mawala. Hindi ako papayag. Mahal ko na si Lia. Halos buong araw ko siyang hinanap sa bundok at kagubatan. Pero umuwi akong bigo. Awang-awa sa akin si Itay na mga oras na yon. Alam niya daw na malulungkot ako, kaya't sinikap niya ring hanapin si Lia. Pero tulad ko, ay bigo din siya. Kinagabihan ay dumating sa bahay si Aling Saling. May kasama itong matandang lalaki. Siya daw si Mang Iking, kilalang manggagamot sa Karatig Bayan. Kumalat na pala sa buong baryo ang nangyaring pagsalakay ng mababangis na hayop sa amin noong nakaraang gabi, kaya't minabuti na nalang ipatawag ang matanda. Hindi ko inaasahang ganito ang aking madadatnan sa baryong ito. Base sa mga natamo mong sugat, ay hindi ka pa dapat nakakabangon sa mga oras na to. Ay, tata. Ibahin nyo ang kuya. Siya lang naman yung kampiyon sa palakasan sa pista ng 2 magkasunod na taon. Malakas pong pangangatawan yan eh. Kitang-kita namin kung paano niya nilabanan yung mababangis na hayop na yon. Dayan ba? Ibig sabihin ba kasing lakas din nila Eduardo ang kuya mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Masasabi kong may alam sa panggagamot ang naglapat ng paunang luna sa kanila. Magpasalamat kayo sa kung sino man yon. Dahil iilan lang ang nakakaligtas sa mga pag-atake ng igwa ko. Igwa ko? Ano ho ang mga nilalang na yun? Ang mga igwa ko, isang uri ng mga aswang na nagmula pa sa Timog Kanluran. Ano kanyo? Aswang? Aswang? Tama kayo nang narinig. Mga aswang nga sila ang naghahari sa masukal na parte ng Timog Kanluran. Ang ipinagtataka ko lamang ay kung bakit sila nakarating sa lugar na ito. Mula kasi na magkaisip ako ay wala akong nabalitaan na umatake sila sa ibang lugar maliban sa nasasakupan nila. Sabihin niyo sa akin, Manong, saan ko sila eksakto makikita? Paano ko magagapi ang mga aswang na yon? Ano ba yung sinasabi mo, Bino? Tay, baka sila yung kumuha kay Lia. Hindi ako maaaring maghintay na lang dito at walang gagawing hakbang. Huwag mo nang tangkain, iho. Sasayangin mo lang ang buhay mo sa kanila. Malakas ang pakiramdam ko. Si Lia ang ipinunta nila dito. Hindi ako makakapayag na saktan nila ang babaeng pinakamamahal ko. Sa puntong yon ay tila naunawaan ako ni Itay. Kaya't kahit hindi sang-ayon ay pumayag na rin ito. Pero bago ituro ni Mang Iking ang eksaktong lokasyon ng mga igwa ko ay may ibinigay siya sa aking isang maliit na supot. Kinakailangan ko raw yung dalhin sa isang tao na makakatulong sa akin upang magtagumpay. Hindi raw siya sigurado kung tutulong nga ito pero wala na daw ibang paraan.
kundi ang magbakasakali. At kung mabiguman daw ako na makahingi ng tulong sa taong yun, mas mainam daw, nakalimutan ko na ang pagpunta sa pugad ng mga igwa ko. Sino ba kasi yung taong yon? Ano kayang tulong ang maibibigay niya sa akin? Ewan, bahala na. Kahit na hindi ako tulungan nun, hindi pa rin naman magbabago ang isip ko na bawiin si Lia. Sa kabilang banda, hindi ko rin maialis sa isipan ko ang sinabi ni tatay. Paano nga kaya kung hindi naman sila ang kumuha kay Lia? Mula sa aming baryo ay kinailangan kong akyatin ang 12 bundok. Siguraduhin ko lang daw na buo ang loob ko dahil bago ko pa marating ang lugar na yon ay may iba't ibang klaseng nilalang daw ang maaari kong makasagupa sa daan. May ilang pangontrang ipinabaon sa akin ang matanda. Magagamit ko raw ang mga yon sa oras ng kagipitan. Wala na akong inaksayan sandali. Bago pa magbukang liwayway ay nilisan ko na ang aming baryo. Bitbit ang pag-asang muli ko makikita ang aking si Lia. Hindi nga nagkamali si Mang Iking. Dahil wala pa man ako sa kalahati ng paglalakbay, ay samot-saring mababangis na hayop na ang nakasagupa ko. Hindi ko naman naging problema ang mga bagay na yon hanggang sa nakaharap ko ang isang halimaw na sa palagay ko ay aswang. Hating gabi nang umatake ito sa kinaroroonan ko. Mabuti na lang at hindi ako masyadong nahimbing ng mga oras na yon. Malayo ang itsura niya kung ikukumpara sa mga nakasagupa kong aswang sa amin. Napakaitim ng balat nito na animoy taong grasa. May matatalas na kuko at nagtutulisang ngipin habang lumalabas pa nga ang napakahabang dila nito. Noong una ay nahirapan ako sa kanya. Mabuti na lang at naalala ko ang tansong punyal na ipinabaon sa akin ni Mang Iking. Napakalaking tulong nun upang mapaslang ko ang aswang na umatake sa akin. Ipinagpatuloy ko ang paglalakbay. Hindi ko alintana ang pagod at puyat. Hindi nun napigilan ang determinasyong kong muling makasama si Lia. At kahit sinong nilalang pa ang humadlang, ay handa kong harapin. Kahit pabuhay ko ang maging kabayaran ng lahat ng ito. Hintayin mo lang ako, mahal ko. Bukang liwayway ng 3 araw, narating ko ang isang tagong kuweba na nasa gitna ng kagubatan. Ayon kay Mang Iking, ay dito ko matatagpuan ang taong makakatulong sa akin. Kung anumang tulong yon, hindi ako sigurado. Kailangan ko magbakasakali. Mas mabuti na yung sumusubok kesa hindi. Nakakailang hakbang pa lang ako papasok ng kuweba ay may narinig na akong tinig ng isang matandang lalaki. Hindi ako sigurado, pero pamilyar ang tinig na yon. Sinabi ko na nga, tama ang hinuha ko. Darating ang araw na makikita muli tayo, Pino. Tata Sepo? Tata Sepo, ikaw ba yan? Mula sa madilim na bahagi ng kuweba ay lumitaw ang isang matanda, ang aking guro na si Tata Sepo. Tata Sepo, ano pong ginagawa niyo dito? Ibig sabihin ba nito, kayo po ang... Ako nga. At alam kong pinapunta ka dito ni King, ang kaibigan ko manggagamot. Dahil bitbit mo ang supot na yan mula sa kanya. Opo, Tata Sepo. Pinapunta niyo po ako dito dahil... Alam ko na ang dahilan. Dahil ba ito sa mga igwa ko? Opo, Tata Sepo. Paano niyo pong nalaman? Kailangan ko pong harapin ang mga aswang na yon. Kinuha kasi nila ang babaeng pinakamamahal ko. Sigurado ka bang mahal mo ang babaeng yun? Sigurado po ako, Tata Sepo. At wala nang makakapigil sa akin sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Paano mong nasabi yan? Gayong hindi mo pa siya lubos na kilala. Wala na po akong pakialam kung ano man nakaraan niya. Ang importante sa akin ay ang makasama siya araw-araw. Kaya nakikiusap po ako, Tata Sepo. Tulungan niyo po ako. Hindi mo na kailangan makiusap sa akin, iho.
Dahil nalalaman kong karapat-dapat ka. Maraming salamat po, Tata Sepo. Natatandaan mo ba noon nang tanggihan kita? Yun ay sa kadahilan ng hindi pa napapanahon. Nabanggit ko rin na kung talagang para sa iyo ito, ay ang tadhana na mismo ang gagawa ng paraan. Ibig niyo sabihin, ipagkakaloob niyo na sa akin ang inyong kapangyarihan? Oo, Bino. Kailangan ko rin talagang maisali ng kapangyarihang taglay ko. Matanda na ako at gusto ko nang magpahinga. Pero bago ko gawin yon, ay may nais akong malaman mo. Ano po yun, Tata Sepo? Ang iniirog mong si Lia. Si Lia? Bakit po? Ano po si Lia? Si Lia iyo. Isa siyang aswang. Anong sabi niyo? Si Lia? Hindi. Hindi totoo yan, Tata Sepo. Hindi aswang si Lia. Paano niyo pong nasabi yan? Hindi. Baka nagkakamali lang po kayo. Si Lia. Siya ang prinsesa ng lahi ng mga Anapay. Lahi ng mga aswang na matagal nang inaalipin ng mga igwa ko. Si Lia? Prinsesa ng mga aswang? Ngayon alam mo na ang tunay niyang pagkatao. Iniibig mo rin ba si Lia? Hindi agad ako nakasagot sa tanong na matanda. Mistula kasing tumigil ang mundo ko. Ang pinakamamahal ko si Lia, isang aswang. Pero bakit? Bakit siya pa? Paulit-ulit na katanungang umiikot sa isipan ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat ko maramdaman. Tama bang ipagpatuloy ko pa to? Magkaiba ang daigdig namin ginagalawan. Isa akong tao, tahimik at normal na namumuhay sa aking mundo. Habang siya naman ay namumuhay pala sa madilim at nakatagong mundo ng mga aswang. Saglit ako naguluhan, pero may kung anong kurot ang namayani mula sa kaibuturan ng aking puso. Kaya't ng mga sandaling yon ay sigurado na ako. Mahal ko si Lia at wala akong pake sa nakaraan niya, kung saan man siya nagmula at kahit isa pa siyang aswang. Hindi na ako nahirapang ipaliwanag yon kay Tata Sepo. Ang sa kanya lang daw ay dapat sigurado ako. Nang gabing yon ay may ginawang ritual ang matanda. May nakapalibot na apoy sa aming paligid habang nag-uusal ito ng mga kung ano-anong dasal. At hindi nga nagtagal ay may inuluwa itong isang bagay na animoy kulay puting bato. Iniabot niya sa akin yon at inutos na lunukin ko ito. Walang pag-aalinlangan ko naman sinunod si Tata Sepo. Ang buong akala ko nga ay doon na matatapos ang lahat, pero nabigla ako nang unti-unting mag-init ang buong katawan ko. Tata Sepo, ang init. Anong nangyayari sa akin? Akala ko talaga ay doon na matatapos ang buhay ko. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring yon. Para ako sinisilaban ng buhay, pero hindi naman nasusunog ang balat ko. Nahalata ko naman ang biglaang pagtanda ni Tata Sepo. Kung dati ay parang 60 anyos lang ang matanda, ngayon ay nagmukhang 100 taon na siya. Malamang epekto yon ng pagpasa niya sa akin ng kanyang mutya. 2 araw pa ang inilagi ko sa kuwebang yon na naging tahanan na ni Tata Sepo bago ko patuluyang nabawi ang lakas ko. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay muli akong ipinanganak. Parang may kakaibang aura ang dumadaloy sa buong katawan, pero wala naman ako makita. Mahigpit ang bili ng matanda kung ano ba ang mga dapat kong gawin upang mapanatili ko ang taglay kong mutya. Ibinigay niya rin sa akin ang mga impormasyon tungkol sa pupuntahan kong lugar. Wala na akong inaksayang panahon, kaya agad ako naglakbay tungo sa kuta ng mga igwa ko. Kailangan ko magmadali. Ilang araw na rin kasi ang lumipas. Hindi ko mapapatawad ang kung sino mang manakit kay Lia.
2 araw pa ang lumipas bago ako nakapasok sa teritoryo ng mga aswang. At tulad ng inaasahan ay may mga nakasagupa agad ako sa mga halimaw na yon. Hindi ako makapaniwala sa taglay kong kakayahan. Halos lumakas ako ng 10 beses kumpara sa dati. Bumilis ang pagkilos ko at lalo ko pang nagamit ang mga kaalamang itinuro sa akin ni Tata Sepo. Madali ko nagapi ang grupo ng mga aswang na humarang sa akin. Sino ka? Anong pakay mo sa lugar na to? Ako lang ang magtatanong. Wala kang ibang gagawin kundi ang sumagot ng totoo. Yun ay kung gusto mo pang mabuhay. Oo. Sasagutin ko ang lahat ng katanungan mo. Huwag mo lamang akong papaslangin. Nasaan si Lia? Saan siya dinala? Si Lia. Sumagot ka. At huwag kang magkakamali magsinungaling kung gusto mo pa sikatan ng araw. Oo. Sasabihin ko. Nasaan siya? Kasalukuyan siyang nakapiit sa kuweba ng mga igwa ko. Doon dinadala ang mga bihag ng aming tribo. Bakit niyo siya binihag? Anong balak niyong gawin sa kanya? Kahit pa sabihin ko sa'yo, ay wala ka na rin namang magagawa. Hindi mo mapipigilan na nakatakda. Hindi ko na uulitin ang tinatanong ko. Sasagot ka ba? O dito ka na mamamatay? Si Lia, siya ang itinakdang alay. Ang puso niya ang magbibigay ng iba kayong lakas sa aming pinunong kabar. Sa pagsabit ng kabilugan ng buwan, gagawin ng ritual. Kakainin ng pinuno ang puso ng alay. Sa ganung paraan, ay manunumbalik ang original na lakas niya at muling magdadagdagan ng 500 taon ang buhay niya. Ang pinuno nyo, gaano siya kalakas? Wala pa sa kalahati ng taglay mo, bata. Huwag ka na magtangka. Dahil siguradong mabibigo ka lang. Mga wala kayong awa. Ang mga katulad nyo ay hindi na dapat binubuhay pa. Saglit. Nangako kang hindi mo ko papastangin. Sandali. Hindi ako nangako. Sadyang palaasa ka lang. Palihim kong tinungo ang kuwebang sinabi ng aswang na yon. Pero may problema. Bantay sarado ang bungad nun at mukhang walang ibang paraan upang makapasok ako sa loob nun, kundi ang paslangin ang mga bantay sa labas. Aatake na sana ako nang bigla ko maalala ang pinabaong pulbos ni Mang Iking. Ibuhos ko lang daw yon sa ulo ko at agad ako maglalaho sa paningin ng mga aswang. Maging ang presensya ko at aura ay maikukubli din nun. Pero may binilin din siya. Ilang minuto lang daw ang itatagal ng bisa nun, kung kaya't gamitin ko lang daw ito sa panahon ng kagipitan. Bahala na, gagamitin ko na to. Tsaka na ako mag-iisip ng paraan kung paano kami makakalabas mula sa loob ni Lia. Hindi ako makapaniwala, pero epektibo talaga ang pulbos na yon. Dinaanan ko lang ang mga bantay at ni isa sa kanila ay walang nakakita o nakadama sa akin. Pero nagulat ako. Hindi ko inaasahan na sobrang lawak pala sa loob ng kuwebang yon. Kailangan ko agad mahanap si Lia bago pa maubos ang bisa ng sabulag na pulbo. Grabe, nakakapanindig balahibo ang mga tanawin sa loob. May iba't ibang klase ng halimaw ang nagbabantay doon. Meron din iilang selda, pero hindi ko matagpuan kung saan naroroon si Lia. Naloko na. Kapag nagkataon, ay baka hindi na ako makalabas ng buhay sa lugar na to. Masusi kong tinignan ng bawat selda
at halos panawan na ako ng pag-asa. Ngunit natigilan ako nang may matanaw ako sa isang madilim na sulok. Salamat sa Diyos, si Leah. Pasimple kong binuksan ang tarangkahan ng selda niya habang nakatalikod ang bantay hanggang sa tuluyan na nga ako nakapasok doon. Nahabag ako sa kalagayan ng babaeng pinakamamahal ko. Nakasiksik lamang ito sa isang sulok habang panakanaka na humihikbi. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kaagad ko siyang niyakap. Napaiktad pa nga siya sa sobrang gulat nang madama niya ang presensya ko. Ha? Huwag ka matakot, Leah. Ako to. Vino? Ikaw ba yan? Paano? Huwag ka nang umiyak. Ililigtas kita sa lugar na to. Pero Vino, nakatakda na akong ialay. Kahit anong gawin kong paglaban ay hindi ko na matatakasan ang kapalaran kong ito. Umalis ka na, Vino, habang may pagkakataon pa. Iwan mo na ako dito. Leah, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako makakapayag na mapahama ka dito. Ganon din ako, Vino. Ayokong mapahamak kayo ng dahil sa akin. Kaya ako umalis sa bahay ninyo. Patawarin mo ako kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo. Huwag ka nang magpaliwanag. Ang importante, makatakas tayo dito. Pero Vino, nakatakda na akong ialay. Kahit anong gawin kong paglaban ay hindi ko na matatakasan ang kapalaran kong ito. Umalis ka na, Vino, habang may pagkakataon pa. Iwan mo na ako dito. Hindi, Leah. Patutunayan kong hindi lahat ng nakatakda ay naaayong maganap. Sumama ka sa akin. Dali-dali kong kinalagan ang tali ni Leah sa kamay at paa. Mabilis kaming lumabas sa seldang yon. Lumikha ako ng ingay sa ibang direksyon nang sa ganon ay maibaling ang atensyon ng mga aswang na nagbabantay sa kanya at magkaroon ng pagkakataon si Leah upang malagpasan ang bawat isa sa mga nagbabantay. Mabagal pero tagumpay namin nagawa yon hanggang sa makaabot na kami sa pinaka-entrada ng kuweba. Tulad kanina ay muli akong gumawa ng ingay sa ibang direksyon at kaagad nga naglapitan sa kinatatayuan ko ang ilan sa mga bantay. Lalakad na sana ako tungo kay Leah nang mapansin kong nakatitig sa akin ang lahat. Nagimbal ako nang isa-isang nag-angilan ang mga aswang sa paligid ko. Ang malas, nakita na nila ako. Leah, tumakas ka na. Ako nang bahala dito. Wala na akong nagawa kundi makipagtagisan sa mga aswang na umatake sa akin. Oo nga't nakakasabay ako sa kanila nang dahil sa taglay kong mutya na puting bato. Pero nahirapan din talaga ako. Sobrang dami kasi nila at malalakas din talaga. Kapag nagtagal pa ako dito, ay baka hindi ko nakayanin. Gamit ang tasong punyal, ay marami akong napaslang sa kanila. Pero hindi na rin mabilang ang sugat na natamo ko galing sa sabay-sabay nilang pag-atake sa akin. Natanaw ko sa di kalayuan na nakikipaglaban na rin si Leah. Naging mabangis ang itsura niya at tulad ng mga aswang ay tinubuan na rin siya ng matutulis na pangil at mahahabang kuko. Halos panghinaan na ako ng loob sa tuwing makikita ko na susugatan ang pinakamamahal ko. At dahil doon ay halos magwala na ako. Leah, hindi ko na rin mabilang ang mga napaslang ko aswang. Pero habang tumatagal ay parang lalo pa silang dumadami. Mukhang ito na talaga ang katapusan ko. Ang malas talaga. Hindi ko man lang naipagtapat ang pag-ibig na nadarama ko sa babaeng pinakamamahal ko. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na ako nabuwal. At sa pagkakataon na yon ay napakalapit na sa akin ni Leah. Ay nakalapit na sa akin si Leah. Pilit niya akong binabangon. Vino, patawarin mo ko. Nang dahil sa akin napahamak ka pa. Pakiusap. Huwag kang umiyak. Leah, bago ko mamatay, nais ko sanang...
Hindi ko na nagawang ituloy pa ang dapat sanang pagtatapat ko ng pag-ibig. Nang biglang magsulputan ang mga taong nakasuot ng robang itim. Marami rin sila at sa hindi ko malamang dahilan ay sinagupa nila ang mga bantay na aswang. Sino kaya mga to? Kakampi ba namin sila? Ewan, naguguluhan ako. Pero ang mas importante ay nakaligtas kami ni Lia. Okay lang na napurnada ang drama ko. At least nagkaroon pa ako ng panibagong pagkakataon upang masabi sa kanya ang lahat. Hindi ko talaga inaasahan, pero tinulungan kami makabangon ng mga nakarobang itim, habang ang iba sa kanila ay patuloy na umaatake sa mga bantay na aswang. Sa mga kilos nilang yon ay masasabi kong hindi sila ordinaryong tao. Dahil tulad ng mga aswang, mabibilis at malalakas din ang mga ito. Itakas si Prinsesa. Magpadari kayo. Itakas? Prinsesa? Malamang si Lia ang tinutukoy ng lalaking yon. Siguro ay kalahi niya ang mga ito. Hindi ko inaasahan ang pagdating nila. Pero laking pasalamat talaga dahil naabutan pa nila kaming buhay. Ligtas kami nakalayo sa kuta ng mga igwako. May ilang nasawi sa mga nagligtas sa amin, pero mas marami ang napaslang sa kalaban nang dahil sa sorpresang pag-atake ng ginawa nila. Sa isang liblib na lugar kami dinala ng grupo nila Daniel. Yun nga pala ang pagpapakilala niya sa akin. Hindi nga ako nagkamali. Kalahi nga sila ni Lia. Nasa 100 siguro ang bilang nila at pawang mga kalalakihan. Sila daw ang mga mandirigmang ananapay. Kaagad kaming inasikaso ng mga manggagamot nilang kasamahan. Gayon din ang iba pang sugatan. Pare, maraming salamat nga pala sa ginawa niyong pagliligtas sa amin. Ayon sa aming prinsesa, ikaw ang nagligtas sa kanya. Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin. Pero kami dapat na magpasalamat sa katapangan mo. Wala yun. Kahit anong oras, maaasahan mo ko. Ano ba ang motibo mo at ginawa mo ang bagay na yun? Paano ba kayo nagkakilala ni Prinsesa Lia? Kasi... Kaibigan ko si Vino, Daniel. Siya ang ilang beses nang nagligtas sa akin mula sa kapahamakan. Ganun ba? Tatanawin namin ang malaking utang ng loob ito, kaibigan. Balang araw, makakabawi kami sa iyo. Hindi naman ako naghahanap ng kapalit. Masaya na akong nailigtas natin si Lia. Napansin kong gumuhit ang napakatamis ng ngiti sa labi ni Lia. Tsaka nagpasalamat sa akin. Ibang klase din talaga ang estilo ng paggagamot nila. Napansin ko napapabilis ang paghilom ng mga sugat ko. Ganon din ang kirot na halos tuluyan ang nawala. Nakasisiguro akong bukas makalawa ay magiging maayos na ang pakiramdam ko. Pero hindi daw kami pwedeng magtagal sa lugar na ito. Malamang daw kasi ay maamoy din ng mga igwa ko ang pinagtataguan naming lugar. Bukas na bukas din ay kailangan na naming lumisan at tunguhin ang bagong kuta ng mga ananapay sa bandang norte. Doon lang daw kami magiging ligtas. Nang gabing yon ay naghanap ako ng pagkakataon upang magtapat na kay Lia. Oh, Vino, bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na. Hindi pa magaling yung sugat mo. Kasi Lia, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ako din, Vino. May gusto akong sabihin sa'yo. Talaga? Ano naman yun? Vino, ayoko sanang madamay ka pa sa gulo na to. Hindi mo naman laban to. At isa pa, baka mapahamak ka lang. Nakita mo naman siguro kung gaano kadelikado ang mundong ginagalawan ko. Namumuhay ako sa tagong mundo ng mga aswang. Ayokong guluhin ang tahimik mong pamumuhay. Kaya nga, napagpasyahan kong umalis na lang ng araw na umatake ang mga igwa ko. Dahil alam kong ako ang pakay nila at hindi ko nanaisin na madamay kayo. Mas makabubuti siguro, Vino, kung umuwi ka na sa inyo. Hindi ka nararapat sa mundong to. Pero, Lia,
Simula na makita kita, nasabi ko sa sarili ko na ayoko nang mawala ka pa sa buhay ko. Anong ibig mong sabihin, Vin? Mahal kita, Lia. Vino? Bakit paganda kayo? May mga kalaban. Wisit, bakit ngayon pa? Wrong timing talaga. Pero okay lang. Ang importante, nasabi ko na kay Lia ang lahat. Pero bakit ganon? Parang hindi siya masaya. Pero hindi. Marahil ay binabagabag lamang siya na maaaring mangyari. Dahil nga sa magkaiba ang mundo namin. Pero sa akin, hindi na issue yun. Ang importante, makasama ko siya habang buhay. Buong pangis naming hinarap ang mga umataking igwa ko. Sa pagkakataong ito, halos triple na ang bilang nila. Mabuti na lang at may mga inihandang patibong ang mga tauhan ni Daniel. Unti-unti kaming umaatras habang ang iba sa amin ay pinapatakas na ng pinunong mandirigma na si Daniel. Di bali na daw maubos silang lahat. Ang importante ay maiuwi ng ligtas ang kanilang prinsesa. Pero sa kasamaang palad ay halos mapaligiran na kami ng mga igwa ko. Marami na ang napaslang sa amin, pero hindi kami susuko. Patay kung patay. Pinagitnaan namin si Lia, pero maging siya ay nakipagsagupa na rin sa mga kalaban naming aswang. Namangha ako dahil nakita ko kung papaano siya makipaglaban. Kung kanina ay mukha siyang prinsesa, ngayon ay nagbuka ng Amazona. Pero maganda pa rin talaga. Dahil doon ay mas ginanahan pa akong makipaglaban. Pero hindi rin nagtagal ay ilan na lang talaga ang natira sa amin. Hindi maganda to. Hindi na kami tatagal sa ganitong sitwasyon. Sugatan na rin si Daniel at ang mga premyado niyang tauhan. Nasisiguro ko na konting panahon na lang ay katapusan na namin. Nang biglang may sumambulat ng mga puting usok sa paligid. Grabe, halos wala na akong makita. Ilang segundo lang ay mabilis na bumalot yon sa buong kapaligiran. Saan nagmula ang makapal na usok na yon? Mabilis kong hinawakan ang kamay ni Lia. Bahala na. Wala akong pake kung ito na ang katapusan ko. Ang importante, lilisanin ko ang mundong ibabaw na hawak ang kamay ng pinakamamahal ko. Pero nagulat na lang ako nang biglang may bumulong sa aking tinig. Gagalaw. Magtiwala kayo. Makakaligtas kayo dito. Sino ka? Ernesto? Pero bakit nyo ginagawa to? Tsaka ako na ipaliliwanag. Kumapit kayo maigi. Naramdaman ko ang mabilis naming pag-angat habang hawak-hawak kami ng napakatangkad na lalaking yon. Hindi ko alam kung sino siya, pero narinig kong tinawag siyang Ernesto ni Lia. Sa kabila ng mga matitinding pinagdaanan namin, ay masasabi kong swerte pa rin. Bigla tuloy ako naniwala sa kasabihang pag oras mo na. At laking pasasalamat ko dahil hindi pa ito ang para sa amin. Maya-maya pa ay nasa himpapawid na kami. Doon ko lang napagtanto na inililipad kami ng kung anong nilalang. Parang unggoy na panike na hindi ko maintindihan. Nakahawak yon sa balikat ni Ernesto habang bitbit niya naman kami ni Lia. Marami pala sila, kaya't marami rin sa amin ang nailigtas. Natanaw ko sa ibaba ang makapal na kulay puting usok. Unti-unti kaming lumalayo sa lugar na yon. Kung saan kami dadalhin ni Ernesto ay hindi ko alam. Hindi ko rin tiyak ang kapalarang naghihintay sa akin. Pero hanggat kasama ko si Lia ay masasabi kong kumpleto na ang buhay ko.
Hindi nyo dapat ginawa to. Ayaw kung pati kayo ay madamay sa problema ko. At hindi makatarungan na pati ang pamilya nyo ay iiwan nyo para lang sa akin. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, kamahalan. Kusang nagpasya ang bawat isa sa amin. At kahit isa sa mga ito ay wala akong pinilit na sumama sa atin. Ernesto. Noon pa man, hindi na kami sang-ayon sa pamamalakad ng Haring Tabaran. Masyado siyang malupit, sakim at makasarili. Tama. Pati ang trono niya ay ayaw niyang bitawan. Wala siyang balak na ipasa sa inyo ang pagiging hari ng mga Igwako. 1,000 taon na siya naghahari at patuloy na maghahari kung walang pipigil sa kanya. Ikaw na lang pag-asa namin, kamahalan. Kasama mo kami sa labang ito. Kasama mo kami, kamahalan. Kasama mo kami, kamahalan. Ako si Amante. At ito ang aking kwento. Simula na magkaisip ako, ay maaga na akong namulat sa karahasan. Naging normal na sa akin ang makakita ng mga pinapatay. Maaga rin ako sinanay upang matutunan ang pakikipaglaban. Bilang anak ng hari ng aming tribo, ay malaki ang inaasahan nila sa akin. Noong una, ay inakala kong normal lang ang ganong buhay. Pero nagbago ang lahat nang minsan kong nakasalamuha ang tribo ng mga Ananapay. Nasa 12 anyos ako ng mga panahon na yon. Natagpuan nila ang walang malay kong katawan sa ilog. Aksidente kasi ako nahulog sa isang bangin habang sinusubukan kong habulin ang isang mabangis na hayop. Parte na kasi yun ng aking pagsasanay bilang isang prinsipe ng tribong Igwako. Ang buong akala ko ay kami ang nagmamay-ari ng mundo. Palagi kasing sinasabi sa akin ni Ama na sakop ng aming kaharian ang lahat ng inaabot ng tanaw ng aking mata. Ang mga Igwako daw ang premyadong nilalang sa ibabaw ng lupa, higit sa kahit sino mang lahi, at isa na nga tong Ananapay sa aming mga alipin. Aminado naman ako na malupit si Ama. Ang tingin niya sa mga tao ay nilalang upang maging pagkain namin. Kadalasan ay ang tribo ng mga Ananapay ang nagdadala ng makakain sa aming lahi. Mababa ang tingin niya sa mga ito at ganun din ang pag-iisip na itinanim niya sa akin. Pero nang makita ko ang kabutihan sa kanilang puso, ay nagbago bigla ang pananaw ko. Doon ko nakilala ang pinuno nilang si Leandro at ang nag-iisa niyang anak na si Lia. Sila ang kumalinga sa akin ng mga panahong halos mag-agaw buhay ako. Magaling na manggagamot ang mga Ananapay at yun ang isa sa pinakapakinabang nila sa mga Igwako. Dahil sa kabutihang ginawa nila ay bahagyang nagluwag sa pamamalakad si Ama sa tribo nila. Napadalas din ang pagdalaw ko sa lugar nila at doon nga ay unti-unting napalapit ang loob ko kay Lia. Lalo na nang minsan niya akong isinama sa mundo ng mga tao. Doon ay namangha ako dahil ibang-iba ang kwento sa akin ng mga katandaan sa amin. Sadyang masama at mapanganib daw ang mga tao, ngunit kailanman ay hindi maaaring maghari ang mga ito dahil sa mahihinang nilalang lamang sila at walang ibang papel kundi maging pagkain naming mga aswang. Napagtanto ko na halos pinalaki ako sa kasinungalingan nila Ama. Uungat-angat ang lakas at kakayahan namin kumpara sa mga ordinaryong tao. Pero napatunayan ko na hindi naman talaga sila likas na masama. Kung tutuusin, ang tribo naming mga Igwako ang maituturing na peste sa tahimik nilang buhay. Hindi lahat ng tao ay masama. Noong una ay hindi ko maunawaan ang sinasabing yon ni Lia. Pero hindi nagtagal ay naunawaan ko na rin siya. Halos sabay na kaming nagbinata at nagdalaga. Naging matalik kaming magkaibigan ni Lia. Pero nang lumipas ang ilang taon,
ay may napansin akong pagbabago. Noong una ay hindi ko naman talaga sinadya dahil para sa akin ay isa lang siyang kaibigan. Pero nang lumaon ay tila natutunan na namin na ibigin ang isa't isa. Palihim lamang ang nagrelasyon naming dalawa dahil mahigpit na ipinagbabawal ng mga igwa ko ang pakikipisan sa mga hindi namin kalahi. Kamatayan ng parusa sa kung sino man ang lalabag. Hindi naging hadlang ang batas ni Ama sa pagmamahala namin ni Lia. Handa ko siyang ipaglaban at hindi ako makakapayag na mayroong manakit sa kanya. Noong una, pansamantalang naging maayos ang lahat. Umasa ako mauunawaan ni Ama ang pag-iibigan namin ni Lia. Pero naglaho ang pag-asang yon nang magbitaw na salita ang babaylan kay Ama. Sinabi nito na ang nakatakdang alay para sa panunumbalik ng lakas at paghaba ng buhay ng aking ama ay ang pinakamamahal kong si Lia. Sa ikalimang pagbilog ng buwan, gaganapin ang ritual. Dudukutin ni Ama ang puso ni Lia at sa oras na kainin niya ito ay manunumbalik ang orihinal niyang lakas. Panibagong 500 taon ang madadagdag sa buhay niya. Pero hanggat mayroong nananalitay na dugo sa aking mga ugat ay hindi ko hahayaan na mangyari yun. Pero wala akong nagawa nang bihagi na ng mga igwa ko si Lia. Maging ang ama niyang si Leandro ay halos magmakaawa kay Ama. Pero tila bingi na ito na walang naririnig. Tanging interes niya lang ang hinahangad niyang matupad. Nang gabing yun ay palihim naming pinuntahan ng kanang kamay kong si Ernesto ang bahay ng babaylan. Kailangan may gawin ako bago pa mahuli ang lahat. Bawiin mo ang sinabi mo, babaylan. Kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo. Mga pangas kayo. Hindi ko maaaring bawiin ang mga sinabi ko sa Haring Kabar. Dahil si Lia ang totoong nakatakda na buhay na iaalay sa hari. Hindi ko maaaring pagtaksila ng hari. Ilang henerasyon na ng angka namin ang naglingkod sa kanya at ni isa ay walang nagkanulo sa hari. Kung ang buhay ko ang pakay mo, ay wala na akong magagawa pa. Kung gayon, katapusan mo na. Ah! Amante, anong ginawa mo? Walaking gulo tong pinasok mo. Ngayon pa lang itatanungin na kita, Ernesto. Maasahan ko bang katapatan mo? Handa ka bang samahan ako sa laban kong ito? Amante, simula ng pagkabata natin ay buo na ang katapatan ko sa iyo. At hanggang ngayon ay walang magbabago doon. Maging ang mga tagasunod ko ay handa mag-alay ng buhay para sa iyo. Hindi mo na dapat itanong pa ang mga bagay na yan. Maraming salamat kung ganun. Ang akin lamang, kailangan ba talagang humantong sa ganito? Handa ka ba talagang itaya ang buhay mo para kay Lia? Hindi mo na rin kailangang itanong yan, Ernesto. Hindi ko kayo obligahing damayan ako sa labang ito. Hindi ko rin naman hangad na mapahama kayo. Sa tingin mo ba ay hayaan ka namin mag-isa? Ang mga buhay namin ay karugtong na nasa iyo. Hindi mo lang ako basta tagasunod, Amante. Kaibigan mo ko. Alam kong mali na pati sila Ernesto ay kaladkarin ko sa problema kong to. Ngunit kailangan ko din talaga sila. Pero sa huli ay nakapagdesisyon na ako. Si Leandro ang nilapitan ko upang makatulong sa akin. Bukod kasi sa kung sino, ay siya lang ang natatanging may interes sa kalayaan ni Lia. Ayoko kasing madamay pa ang hukbo ni Ernesto para lang sa sarili kong interes. Kapag nagkataon kasi ay magkakaroon ng digmaan sa loob ng tribo ng mga igwa ko. Nang gabing yon ay nagplano kami upang itakas si Lia. Malaki ang naging papel ko upang maisakatuparan ang lahat ng yon. Gumawa ako ng paraan upang malihis ang atensyon ng mga bantay. Ilang segundo lang ang kinailangan nila Leandro upang tuluyan ng maitakas si Lia. Pero hindi naging madali ang lahat dahil mabilis sila nakatunog
sa ginawa naming yon. Sila! Magpadali kayo! Nasa gitna na kami ng kagubatan nang halos maabutan kami ng mga kawal ni Ama. Wala nang ibang paraan kundi harapin sila. Magpadali kayo! Sila! Magpadali kayo! Lia, tumakas na kayo. Hindi, Amante. Hindi kita iiwang mag-isa dito. Makinig ka sa akin, Lia. Mawawala ng saysay ang lahat ng ito kapag nahuli ka nila. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Prinsipe Amante, huwag mo sabihin kasabot niya sa kalapastanganan ng mga alipin na to. Nakikiusap ako sa iyo, Argo. Pabayaan mo na kaming makatakas. Nakikiusap din ako sa iyo, kamahalan. Huwag mo akong pilitin gumamit ng dahas. Kapakanan ng hari ang nakasalalay dito at wala akong ibang susundin kundi ang utos niya. Leandro, kumilos na kayo. Itakas niyo si Lia. Pasensya ka na, Amante. Anak, tara na. Hindi, Ama. Hindi ko iiwan si Amante. Sa kabila ng pagpupumiglas, ay hindi na nagawang ipilit ni Lia ang kanyang gusto. Buong lakas siyang binitbit ng kanyang ama upang mailayo na sa lugar na yon. Wala na ako nagawa kundi harapin si Argo. Siya ang pinunong mandirigma ni Ama at alam kong hindi ko siya kakayanin dahil malaki ang agwat ng kakayanan namin. Pero hindi naging hadlang yon para isuko ko ang pinakamamahal ko si Lia. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa kong pumuslang ng kapwa ko igwako. Lahat kasi na nagtangkang humabol kay Lia ay mabilis kong kinikitilan ng buhay. Pero iba na ang usapan nang si Argo na mismo ang humarap sa akin. Hindi pa huli ang lahat, kamahalan. Itigil mo ang kahangalan mong ito. Maliwanag ang utos ng Haring Kabar. Paslangin ng sino mga hadlang, kahit pa ang sarili niyang anak. Wala nang pupuntahan ang usapan na to, Argo. Kaya humanda ka! Hindi ko na nagawang pigilan ang ibang igwako na humabol kila Lia dahil naobliga na akong harapin si Argo. Minsan ko na naging guro at tagapagsanay ang mandirigmang ito. Sana lang talaga kayanin nila Leandro ang puwersa ng mga igwako. Mas malakas ka na pala ngayon kumpara sa dati. Pero hindi ka pa rin mananalo sa akin. Oo. Totoong marami akong natutunan sa iyo, Argo. Pero mas pinalakas ako ng mga naging karanasan ko. Tuluyan na kami naging halimaw ni Argo. Sa bawat suntok at kalmot na pinakakawalan ko ay halos 5 ang bumabalik sa akin. Ngayon ko na natitikman ang tunay na lakas ng premyadong mandirigmang igwako. Pero hindi ako susuko. Masaya ako mamamatay kung tuluyang makakalaya si Lia. Patuloy kami nagpalitan ng pag-atake ni Argo. Tulad ko ay duguan na rin siya. Damang-dama ko ang bawat sakit at tapdi ng kanyang pag-atake. Pero mas masakit ang katotohanan na hindi ko na kayang ipaglaban ang pinakamamahal ko si Lia. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na akong mandusay sa lupa. Duguan at nangihina. Lia, mabuhay ka. Pilitin mo makatakas. Pilitin mo. Mga salitang namutawi sa akin
Bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko, dulot ng napakalakas at huling pag-atake sa akin ni Argo. Putok na ang araw nang bumalik ang aking kamalayan. Nagising ako sa tinig ni Ernesto. Doon ko napagtanto na buhay pa pala ako. Amante, ano nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito? Ernesto, si Lia. Nakatakas pa si Lia. Ibig sabihin, may kinalaman ka sa pagtakas ni Lia? Sabihin mo, nagtagumpay ba silang makatakas? Hindi ako sigurado. Pero nakita kong ipinaparada ng mga mandirigmang igwa ko ang bangkay nila Leandro sa paligid ng ating kaharian. At ang balita ko ay hindi nila nahuli si Lia. Nakatakas daw siya, pero hindi sila sigurado kung nasaan o buhay pa siya. Dahil tinangay daw si Lia ng rumaragas ang tubig nang talunin niya ang lambak pababa ng ilog. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sila Argo ba ang may gawa nito sa'yo? Oo, Ernesto. At sinisiguro kong galit sa akin ngayon si Ama. Narinig ng isang kasama natin na pinapahanap ka ni Haring Kabar. Kailangan namin mailayo ka, Amante. Dahil ngayong nabigo silang ulihin si Lia, ay paniguradong ikaw ang pagbubunto na ng galit ng iyong ama. Kaagad akong inilayo ni Ernesto. Dinala nila ako sa isang malayo at tagul lugar. Tinipon niya ang nasa higit 100 niyang mandirigma at nagpasyang lisanin na ang kaharian ng mga igwa ko. Nangako ng katapatan ang bawat isa sa akin. Hindi niyo dapat ginawa to. Ayaw kong pati kayo ay madamay sa problema ko. At hindi makatarungan at pati ang pamilya niyo ay iiwan niyo para lang sa akin. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, kamahalan. Kusang nagpasya ang bawat isa sa amin. At kahit isa sa mga ito ay wala akong pinilit na sumama sa atin. Ernesto. Noon pa man, hindi na kami sang-ayon sa pamamalakad ng Haring Kabar. Masyado siyang malupit, sakim at makasarili. Tama. Pati ang trono niya ay ayaw niyang bitawan. Wala siyang balak na ipasa sa inyo ang pagiging hari ng mga igwa ko. 1,000 taon na siya naghahari at patuloy na maghahari kung walang pipigil sa kanya. Ikaw na lang pag-asa namin, kamahalan. Kasama mo kami sa labang ito. Kasama mo kami, kamahalan. Doon ko pa mas lalong napatunayan na sagad na talaga ang kasamaan ni Ama. Ultimo ang mga nasasakupan niya ay isinusuka na siya. Inutusan ko sila Ernesto na hanapin si Lia. Pero ilang araw na ang lumipas ay bigo pa rin sila. Amante, ipinalulungkot ko. Hanggang ngayon ay bigo pa rin ang mga tauhan kung matagpuan si Lia. Sinubukan niyo na bang lumapit sa mga anapay? Baka may alam sila sa kinaroroonan ni Lia. Wala kaming ideya kung nasaan ngayon ang tribong Ananapay. Anong ibig mong sabihin? Tuluyan na nilang ilisan ang kagubatan ng Timog Kanluran. Isa-isa na kasi silang pinapaslang ng mga igwa ko. Simula nang maganap ang pagtakas ni Lia. Sagad na sa buto talaga ang kasamaan ni Papa. Kailangan nang matigil ang kahangalan niya. Habang nagpapagaling ako, ay hindi tumigil sila Ernesto sa paghahanap kay Lia. Maging ang mga ananapay ay sinubukan din nilang hanapin. Kailangan kong maiparating sa kanila ang aking mensahe. Bala kong pag-isahin ang aming puwersa laban sa mga igwa ko. Mahigit 1 buwan ang lumipas. Halos mawala na ako ng pag-asa na makita pang muli si Lia. At kung sakaling wala na talaga siya, ay hindi ko pa rin ititigil ang nasimulan ko. Hindi na lang ito tungkol sa aming dalawa, kundi para sa hinaharap ng tribong igwa ko at ananapay. Kailangan ng pagbabago tungo sa ikapapayapa ng bawat isa. Handa akong gawin ang lahat
kahit padigmaan na lang ang tanging paraan upang makamit namin ang mga bagay na yon. Makailang beses rin nagsugo sa akin si Ama upang hikayatin na magbalik loob na ako sa kanya, pero lahat ng yon ay paulit-ulit kong tinanggihan. Isang araw ay muling nanumbalik sa akin ng pag-asa dahil sa magandang balita na dala ni Ernesto. Amante! Amante! O Ernesto, bakit umahangos ka? May masama bang nangyari? May maganda at masama akong balita para sa'yo. Maganda at masama? Diretsahan mo na nga ako. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Si Lia. Bakit? Ano si Lia? Ano? Nakita niyo na ba siya? Oo. Alam na namin kung nasan siya. Ngunit ang masamang balita, natuklasan ng espiya natin na nasa kulungan siya ng bihag ng mga igwako doon sa kuweba. Nahuli daw siya ng mga ito sa isang baryo sa Kapatagan. Magmadali ka. Tipunin mo ang lahat ng mandirigma natin. May plano tayong gagawin. Kinabukasan ay laking gulat ni Ama nang makita niya ako sa kaharian niya. Hindi siya makapaniwala, pero kailangan ko siya makumbinse na muli na ako magbabalik loob sa kanya. Pagod ka na ba, anak ko? Sinasabi ko naman sa'yo na walang patutunguhan ang kahangalan mo. Kung nung una pa lang ay nakinig ka na, ay hindi mo na kailangan pampahirapan ang sarili mo. Patawarin mo ako, Ama, sa aking kahangalan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng nagawa ko. Ang buong akala ko nga tuluyan mo nang kakalimutan ang ugnayan natin bilang mag-ama nang dahil sa hampas lupang babaeng yon. Gusto kong malaman mo na kahit anong gawin yung pagtutol, ay hindi na magpapago ang nakatakda. Muli po, Ama. Patawad. Nakuha ko namang mapaniwala si Ama na totoo at sinseridad ang pagbabalik loob ko sa kanya. At tulad ng inaasahan ko, ay nagpahanda ito ng isang piging. Halos lahat ng mandirigma niya ay kasama naming nagdiwang. Yun ang hinihintay namin mangyari nila Ernesto. Hindi nga naglaon ay nagsimula na magtungo sila Ernesto sa kuwebang kinaroroonan ni Lia. Pagkakataon na nilang maitakas ang babaeng pinakamamahal ko. Natitiyak namin na iilang tagapagbantay lang ang kakaharapin nila dahil nga sa kasiyahang nagaganap ngayon. Itatakas nila Ernesto si Lia habang nilalansi ko sa kanyang kaharian si Ama. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay napansin ko ang biglaang pagkataranta ng mga tauhan ni Ama. Malamang dumating na sa kanila ang masamang balita. Pero bago pa sila makapaglahad sa hari, ay pasimple na akong umalis sa naggaganap na pagdiriwang. Wala na akong inaksayang sandali at dali-dali kong tinungo ang kuta namin nila Ernesto. Walang mapaglagyan ng tuwa ang aking puso nang muli kong masilayan ang pinakamamahal kong si Lia. Dali-dali ko siyang niyakap at hinagkan. Lia! Amante! Mahal ko! Amante! Ligtas ka! Ilang segundo ko rin ninamnam ang mga sandaling yon. Pero nagulat na lang ako nang biglang may tumulak sa akin. Lumayo ka kay Lia! Lapastangan! Wala kang karapatan na halikan siya! Sino ka? Isang tao? Hindi ko inaasahan na may tao silang kasama. Pero nahalata ko na hindi siya ordinaryong tao. Naramdaman ko kasi ang lakas na suntok niya at nagawa niya rin tanggapin ang pag-ataking pinakawalan ko. Pero bago pa kami tuluyang magkasakitan, ay mabilis na pumagitna sa amin si Lia. Vino, ano bang problema mo? Bakit mo sinasaktan si Amante? Lia, sino siya? Pasensya ka na, Vino. Pero si Amante ang katipan ko. Siya ang nagmamay-ari ng puso ko. Agad namang pinaliwanag ni Lia sa akin na kaibigan niya lang ang lalaking yon. Si Vino daw ang ilang beses nang nagligtas ng buhay niya.
Hindi ko alam kung bakit gano'n ang kinilos ng lalaking yon. Pero halatang may pagtingin siya kay Lia dahil tinalikuran kami nito at mabilis na tumakbo. Nang sabihin ni Lia na ako ang katipan niya. Hindi nga ako nagkamali. Malamang ay may taglay na mutya ang lalaking yon. Dahil sa bilis ng pagtakbo niya ay siguradong walang ordinaryong tao ang makakagawa nun. Napatulala na lang ako nang walang pagkaalinlangan siyang sinundan ni Lia. Hindi ako makapaniwala dahil sa halos isang buwan naming hindi pagkikita ay napalapit na siya sa lalaking yon. Kung sakali palang tuluyan akong pinaslang ni Argo, malamang ay may pumalit na sa pwesto ko sa puso ni Lia. Hindi ako makakapayag na patuloy niya pang makasama ang lalaking yon. Hindi. Buisit. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay dinaya ako ni Lia. Pero kasalanan ko rin. Hindi kasi ako nagtanong eh. Malay ko bang may katipan na siya? Hindi ko talaga inaasahan yon. Nagmukha talaga akong tanga. Buong lakas akong tumakbo at kung saan ako patungo ay hindi ko na alam. Hindi ko na nilingon ang likuran ko. Kahit pabahagya ako naririnig ang tinig ni Lia. Tinatawag niya ako. Vino! Para saan pa? Para lalo lang ako masaktan? Ayoko nang marinig pa ang mga paliwanag niya. Dahil alam ko na yun ang tuluyang dudurog sa puso ko. Mas lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Alam kong mahihirapan ako. Pero sigurado ako sa sarili ko na magagawa ko rin kalimutan siya. Patuloy ko pa rin nararamdaman ang presensya ni Lia sa likod ko. Pero ayoko na siyang makausap pa. Ayoko nang umasa. Ilang segundo pa ang lumipas ay bigla ako napahinto. Hindi ako maaaring magkamali. May mga maiitim na presensya ako nararamdaman. Hindi mabilang ang dami nila at mabilis silang lumalapit sa direksyon ko. Lia! Tumakbo ka na! Hindi ko na nagawang iwasan ang mga paparating na aswang. Grabe ang bilang nila at sigurado akong mga igwa ko sila. Buong tapang kong hinarap ang mga aswang na yon. Pero nagulat ako nang makita ko nakikipaglaban na rin si Lia malapit sa kinatatayuan ko. Lia, bakit hindi ka pa umalis? Iligtas mo na ang sarili mo. Ako nang bahala rito. Hindi kita maaaring iwan dito, Vino. At tulad ng ginawa mo sa akin, ay handa ko ring itaya ang buhay ko para sa iyo. Buisit, hindi ko alam kung nangaasar lang tong babaeng to eh. Mahal niya rin ba ako o sadyang paasa na naman siya? Kung mahal niya ako bilang kaibigan lang, ay mabuti pang hindi na kami magkita ulit. Pero habang nakikita ko nasasaktan siya, ay may kurot pa rin sa puso ko. Mahal ko pa rin talaga si Lia. Buong tapang ko sinabayan ang hindi mabilang na igwa ko. At sa kabutihang palad, ay nagdatingan na rin ang hukbo nila Dante at Ernesto. At doon na nagsimula ang isa na namang madugong digmaan. Kahit papano ay nakukuha namin sumabay sa mga igwa ko sa kabila ng lamang ng bilang nila. Nakita ko pa sa di kalayuan na niyakap ni Amante si Lia habang pinoprotektahan nito sa mga kalaban naming aswang. Lalong nadurog ang puso ko. Hindi ko kayang makita na may iba na umaangkin sa babaeng minahal ko ng gusto. Ang mga igwa ko ang sumalo ng nag-aalab na galit na nagbumula sa puso ko. Brutal kong pinagpapapas lang ang sino mang mapalapit sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang aswang na ang napatumba ko.
nang biglang may napakalakas na pag-atake ang tumama sa akin. Hindi ko masasabing ordinaryo yon. Sobrang lakas ng suntok na yon na talaga namang ikinatalsik ko. Maya-maya ay napansin ko ang isang aswang. Unti-unti itong lumalapit sa akin. Hindi ordinaryo ang laki niya at masasabi kong hindi pa ako nakakasagupa ng katulad niya. Kahanga-hanga. Nakakatayo ka pa matapos ng pag-atake kong yon. Ano ang ginagawa ng isang tao sa mundo ng mga aswang? Hindi ka dapat sumasali sa digmaang ito. Ang lakas nun ah. Ang dami mong pagsatsat. Hindi ako obligadong magpaliwanag sa'yo. Umanda ka. Buong lakas kami nagpalitan ng suntok ng halimaw na yon. Hindi talaga siya basta-basta. Malamang siya na ang pinuno ng mga igwa ko. Oo nga't nasasabayan ko siya, pero parang nararamdaman ko na hindi ako tatagal sa kanya. Halos parehas lang kami ng puntos pagdating sa atake, pero mas malaki ang pinsalang natatamo ko. Sinubukan ko na rin gamitin ang lahat ng natutunan ko kay Tata Sepo, pero sadyang makunat talaga ang isang to. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka dapat nangahas. Kundi na para pagsisiya mo ang lahat. Tanggapin mo ang iyong katapusan! Muntik na ako dun ah. Hindi ko inaasahan ang sumunod na kaganapan. Si Amante. Sinalag nito ang pag-atake ng aswang na yon. Hindi ko matanggap ang ginawa niyang yon. Dinurog niya na nga ang puso ko. Ngayon naman ay dinagdagan niya pa yon ng pangiinsulto. Asar talaga. Umalis ka dito. Hindi ko kailangan ng awa at tulong mo. Masyado ka rin talagang pabida, no? Matapos kong harapin ang aswang na to, ay ikaw naman ang hahamunin ko sa isang duelo. Gusto ko lang bayaran ng utang na loob na ginawa mo sa pagliligtas kay Lia. At isa pa, may laban pa kaming hindi natapos ni Argo. Maging ako ay napaniwala sa pagbabalik mo, Amante. Malaking pagkakamali ang ginawa mong panlilinlang sa hari. Pagbabayaran mo to ng buhay mo. Kung nung una ay hinayaan pa kita mabuhay, ngayon ay tuluyan na kitang itatawid sa kabilang mundo. Umanda ka! Malaking pagkakamali din ang pinuhay mo pa ako, Argo. Dahil yan ang magiging mitya ng buhay mo. Humanda ka. Buisit talaga tong Amante na to. Lahat na lang ay inagaw sa akin. Pinilit kong bumangon, pero muli ako nabuwal. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako napalaban ng ganito. May hidwaan pala sila ng aswang na yon, pero hindi ko hahayaan na muli niya akong agawan. Gagamitin ko na ang huling baraha ko. Umusal ako ng mga panalangin na itinuro sa akin ni Tata Sepo. Ngayon ay masusubukan ko na ang sinasabi niyang ikalawang antas. Gamitin ko lang daw ito sa tuwing kinakailangan. At ang dasal na yon ay tinatawag niyang Luz de la Justicia. Matapos kong usalin ang dasal na yon, ay kakaibang pakiramdam ang agad kong nadama. Totoo nga ang sinasabi na matanda. Madodoble ang taglay kong pisikal na lakas. Animoy may kuryenteng dumadaloy sa buo kong sistema, pero agad ko ring naalala ang sinabi ng matanda. Sa bawat segundong lumilipas na ginagamit ko ang dasal na yon, ay siya ring oras na mapapawas sa buhay ko. Pero nagtaka naman talaga ako, bakit si Tata Sepo tumanda ng gusto? Hindi kaya hindi niya ginagamit ang kapangyarihang to? Buong lakas akong bumangon.
at natanaw ko sa di kalayuan na tuluyan ng nalupog si Amante. Buti nga sa kanya, masyado kasing pabida eh. Sa kabilang banda naman ay nakita ko ang tumatangis na si Lia. Mabilis siyang inilalayo ng mga igwa ko. Isinisigaw niya ang pangalan ni Amante. Masakit man sa pandinig ko yun, ay nagpingi-pingihan na lang ako. Sa isang iglap ay isa-isang naglipara ng mga ulo ng mga aswang na tumangay sa kanya. Hindi ako makapaniwala, pero ganun ko na sila kadaling tinapos. Kitang-kita ko na nabigla si Lia at halos matuyo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Wala nang salitang namutawi sa aking bibig. Sobrang nasasaktan na kasi ako sa tuwing nakikita ko siya. Kaya't upang matigil na ang kanyang pagluha, ay agad ako nagdesisyon na tulungan na ang lugmok na si Amante. Isang solidong suntok ang pinakawalan ko tungo sa muka ng aswang na si Argo. Nagbistula siyang papel na nagpaikot-ikot sa ere hanggang sa tuluyan ng bumaon sa isang burol. Buong bangis ko pang sinundan yon ng malalakas na pag-atake. Kitang-kita ko na halos lumuwa na ang mga mata ng aswang na yon sa lakas ng patama ko sa kanya. Pinipilit niya pang pumalag pero wala talaga siyang magawa. Napansin naman ng mga igwa ko ang kabangisang ginagawa ko kay Argo, kaya't sabay silang umatake at sinubukan nilang iligtas ang pinuno nilang mandirigma. Sa pakiwari ko ay bumagal ng gusto ang paggalaw ng mga igwa ko. Kitang-kita ko kasi ang mga bawat pagkilos nila, o sadyang bumilis lang talaga ako. Nang mapalingon ako sa gawin ni Amante ay kitang-kita ko ang pagtangis ni Lia. Duguan na ito habang yakap-yakap niya. Hindi ko maintindihan, pero imbis na magalit ay naawa ako sa kanya. Hindi ko alam, pero malamang na-immune na ako sa sakit. Sana lang talaga. Tila unti-unti ko na natatanggap ang katotohanan. Siguro nga, hindi ka para sa akin, Lia. Hindi ko na mabilang ang mga bangkay ng igwa ko sa harapan ko. Mga aswang na binawian ng buhay sa pamamagitan ng kamao ko. Ang buong akala ko ay mauubos ko na sila. Pero ilang sandali lang ay sumambulat na naman mula sa kagubatan ang hindi mabilang nilang hukbo. Sa dami nilang papasugod ay agad kong napansin at naramdaman ang presensya ng hari nilang si Kabar. Kitang-kita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata mula sa kinatatayuan niya sa di kalayuan. Kahit pa naunang sumugod ang mga alagad niya, ay mas nauna pa siyang nakarating sa harapan ko. Ni hindi ko man lang napansin yon, lalo na ang sumunod na ginawa niya. Naramdaman ko na lang ang pagbaon ng katawan ko sa batuhan at tila unti-unting nababawasan ang kaninang nag-uumapaw na kuryente sa katawan ko. Sa ipayong lakas na taglay niya ay walang duda. Siya nga ang hari ng mga aswang. Hindi ka panipaniwala ang taglay niyang kapangyarihan. Ang akala ko pa naman hindi na ako masyadong mahihirapan. Bago pa man siya muling makasugod ay mabilis na akong kumilos upang iwasan ang mga susunod niyang pag-atake. Buti na lang kahit papaano ay nakakasabay ako sa bilis niya. Nagsalpukan kami sa ere at nagpalitan ng mga pag-atake. Nagagawa ko siyang sabayan kahit pa nasaan yung halimaw siya. Alam kong iniinda niya rin ang bawat patama ko sa kanya, pero hindi ko maitatanggi na unti-unti na rin ako nauupos. Hindi maganda to dahil kapag nagtagal pa ang eksenang to ay hindi malabong magapi niya ako. Hindi nagtagal ay unti-unti na ako nanghina, kaya't sa bandang huli ay naiangat na ako ng halimaw na yon
habang sakal-sakal ang leeg ko. Hindi ko alam kung saan lupalop ka nang galing at kung bakit ka nandito. Pero kilala ko ang dati tao nagtataglay ng kapangyarihan mo. Minsan ko na siyang tinalo sa labanan. Kaya huwag ka nang umasa na makakaya mo akong gapiin. Huwag mo akong minamaliit, Kabar. Hindi ako papayag na matalo sa isang katulad mo. Tila na nung balik ang lakas na kanina ay unti-unti na naglalaho sa katawang ko. At dahil doon ay muli na naman ako nakasabay sa halimaw na kalaban ko. Unti-unti ko napapatunayan na mas malakas nga siya. Pero hindi ako susuko. Hindi pa ako natalo sa kahit anong labanan. Pero puwera nga lang sa pag-ibig. Pag-ibig ng babaeng kauna-unahang kuminahal. Asar. Muli na naman nung balik sa isipan ko ang matatamis ng ngiti ni Lia. Talo na nga ba talaga ako sa puso niya? Kaya ko na nga ba na mawala siya sa akin? Buisit. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa labanan namin ni Kabar. At muli ay nasukol niya na naman ako. Katulad kanina ay unti-unti na naman ang panghihina ko. Inaamin kong pinapahanga mo ko, bata. Pero sa oras na makain ko ang puso ng alay, ay hindi magtatagal ng ganito ang laban natin. Si Lia, kakainin mo ang puso ni Lia. Ha? Biglang nag-umapaw ang galit sa puso ko. Naisip ko palang ang sinabing yun ni Kabar ay napuot na ako ng gusto sa kanya. Muli na naman ako nagpakawala ng malalakas na suntok tungo sa pagmumukha niya. Pero sadyang makuna talaga ang hari ng mga igwa ko. Inaamin ko maaaring ito na ang maging wakas ng buhay ko. Pumuelo ng gusto si Kabar upang pakawalan na ang huli niyang pag-atake sa akin. Nang mga sandaling yon ay halos wala na akong nagawa kundi ipikit na lang ang aking mga mata. Sinusubukan kong tanggapin ang aking katapusan. Lia, nakakapanghinayang. Bakit uli na tayo nagkakilala? Biglang naputol ang kadramahan kong yon dahil naramdaman kong bigla ang presensya ni Amante. At sa isa na namang pagkakataon, niligtas niya na naman ang buhay ko. Sinalag niya ang pag-ataking yon ng kanyang ama. At sa pagkakataong ito, ay nasaan yung halimaw na rin siya. Hindi ako makapaniwala, pero may malaking pagbabago na naganap kay Amante. May kapangyarihan din pala si Ungas. Bakit kaya hindi niya pa ginamit kanina? Nagpalitan ng malalakas na pag-atake ang mag-ama. Oo nga't may iba yung lakas na nadagdag kay Amante, pero hindi maikakaila na malayo pa rin ang agwat niya sa kanyang amang hari. Hindi nga nagtagal ay nanumbalik din ang lakas ko kahit papano. Sinamantala ko na ang pagkakataon na yon para tulungan si Amante. Nagulat pa siya sa ginawa ko, pero isang matamis na ngiti lang ang sinukli niya sa akin. Bigla tuloy ako napaisip, bakit nga ba galit na galit ako sa taong to? Iyan tanging kasalanan niya lang naman ay una niyang nakilala si Lia. Ramdam ko naman ang kabutihan sa puso ni Amante at sigurado naman akong hindi siya magugustuhan ni Lia nang walang dahilan. Kinumbinsi ko na lang ang sarili ko sa mga positibong bagay upang maiwaksi ang panibugong kanina pang lumalamon sa akin. Napagtanto ko na masyado na ako naging makasarili. Buong pangis naming sinabayan si Kabar at talaga namang nahihirapan siya sa pinagsanib naming puwersa ni Amante. Unti-unti nga ay nagugulpi na namin siya. Malabastangan kayo. Magpapayaran niyo ang lahat ng to.
Hindi ko inaasahan, pero may ilalakas pa pala ang kapangyarihan ng hari ng Iguaco. Kung ganito na siya kalakas, paano pa kaya kapag naisakatuparan niya na ang hangaring makain ng puso ni Lia? Malamang ay wala nang makakapigil pa sa kanya. Habang tumatagal, ay hindi na kami makasabay ni Amante. Ramdam ko na rin ang unti-unti niyang panghihina. Buong lakas kaming iwinasiwas ni Kabar hanggang sa tumalsik nga kami na sabay ni Amante tungo sa mga batuhan. Gigil na gigil si Kabar at nalilisik ang mga mata nito habang unti-unting lumalapit kay Amante. Handang-handa na ito natapusin ang buhay ng kanyang anak. Iniangat niya ang kanyang kamay at akmang dudukutin ang puso ni Amante nang mapansin ko ang gagawing pagharang ni Lia. Sayang ka, anak. Naglapastangan ka. Pagdating mo ang iyong katapusan. Kitang-kita ko ang malaking kamay ni Kabar na nakabaon na ngayon sa tiyan ko. Paniguradong tumagos yun hanggang sa aking likuran. Pero sa kabila nun ay nakuha ko pa rin siyang ngitian ng nakakalokong ngiti. Imposible. Hindi ang tulad mo ang tatapos sa paghahari ko. Unti-unting napaluhod si Kabar nang maramdaman niya ng dinudurog ko ng literal ang puso niya. Sinadya ko talagang isakripisyo ang sarili ko para madukot ang puso niya. Duguan kaming bumagsak ng hari ng mga Iguaco. Okay na to. Magkakaroon ng kabuluhan ang pagkawala ko sa mundo. Oo na, martir na akong martir. Masaya na akong iiwan si Lia sa piling ni Amante kung saan siya maligaya. Isang masayang araw na naman ang sasapit. Buong kasabikan na nag-aasikaso mag-ina ko ngayong araw kasi ay dadalo kami sa isang kasalan. Ikakasal ang matalik na kaibigan ng misis ko. Ilang sandali pa nga ay narating na namin ang lugar kung saan daga na pinanghandaan. Kitang-kita ko sa mga mata ng bagong kasal ang nag-uumapaw na pag-ibig at kasiyahan. Congratulations, Vino! Nina, sinasabi ko na nga bang sa kasalan din ang bagsak niyo eh. Congratulations. Salamat, Lia. Amante. Mabuti naman at nakadalo kayo. Magtatampo talaga ako kung hindi kayo pumunta dito eh. Naku, maaari ba naman yun? Mas excited pa nga yata tong si Lia kaysa sa inyong ikakasal eh. Ang akala ko dati ay hindi na muling titibok pa ang puso ko matapos itong madurog nang mabigo ako makuha ang pag-ibig ni Lia. Pinili ko ng sakripisyo ang buhay ko upang mailigtas lang sila sa kamay ng hari ng mga Iguaco. Tagumpay ko naman napas lang si Haring Kabar at ang buong akala ko ay katapusan ko na rin noon. Pero hindi pumayag si Lia. Ibinuhos niya lahat ng kaalaman at kapangyarihan niya upang sagipin ang buhay ko. Matapos ang pangyayaring yun, ay unti-unti ko nang natanggap sa sarili ko. Hindi kami para sa isa't isa ni Lia. Medyo may katagalan din, pero nagawa ko rin na maging masaya para sa kanila ni Amante at naging matalik pa nga kami magkaibigan ni Lia. Sa paglipas ng panahon, ay natutunan ko na rin na mahalin ang kababata kong si Nena. Bakit nga ba hindi? Simula ng pagkabata, siya na ang palagi nandyan para sa akin.
Maganda siya at maalaga, kaya hindi rin siguro naging imposible na mahulog rin ako sa kanya. Eto nga't nagpakasal na kami ngayong araw. Nagpatuloy ang kapayapaan sa aming lugar at napanatili din namin ang lihim ng nakatagong mundo ng mga aswang.